Ang martial law o batas militar ay isang sistema ng pamamahala na ipinapatupad ng isang gobyerno kung saan ang mga karaniwang batas ay isinuspinde at ang kontrol ng militar ay pumapalit sa mga sibilyang awtoridad. Sa ilalim ng martial law, maaaring ipatupad ang curfew, pagbabawal maglabas ng gabi, pagsuspinde ng mga karapatan tulad ng kalayaan sa pagpapahayag, pagkontrol sa media at mga pagbabawal sa mga pampublikong pagtitipon. Karaniwang ipinapatupad ito sa mga sitwasyong may matinding kaguluhan, digmaan o pagbabanta sa pambansang seguridad. Ang martial law ay madalas na ginagamit ng mga leader ng bansa upang makontrol ang sitwasyong pampulitika, ngunit ito rin ay nagiging sanhi ng mga abusong kapangyarihan at paglabag sa karapatang pantao, kaya't maraming tao ang nag-aalangan sa mga hakbang na ito. Noong December 3, 2024, idineklara ni Pangulong Yoon Suk Yeol ng South Korea ang martial law na nagsasabing kailangang protektahan ang bansa laban sa mga banta mula sa North Korea at mga lokal na pro-North anti-state na puwersa. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng malaking krisis sa politika. Ngunit mabilis na binawi ang deklarasyon matapos ang matinding pagtutol mula sa parlamento at malawakang protesta sa buong bansa. Ang martial law ay tumagal lamang ng ilang oras bago ito opisyal na tinanggal noong December 4, 2024. Magadahilan ng pagdeklara ng martial law. Ipinaliwanag ni Pangulong Yoon na ang martial law ay kinakailangan upang mapanatili ang kaayusan ng konstitusyon ng bansa. Tinukoy niya ang banta mula sa mga armas nuklear ng North Korea at ang impluwensya ng mga sinasabing simpatya sa loob ng South Korea. Gayunpaman, walang malinaw na ebidensya ng agarang banta ang inilabas, kaya't maraming tumutol sa kanyang aksyon at tinawag itong labis na paggamit ng kapangyarihan. Mga epekto ng martial law. Dahil sa martial law, ipinagbawal ang mga pampulitikang aktibidad, mahigpit na sinensura ang media, at pinigilan ang mga pampublikong pagtitipon, at inilagay ang kontrol ng media sa ilalim ng pamahalaang militar, nagpadala ng mga sundalo sa mga pangunahing lugar, kabilang ang parlamento, na nagtulak sa dramatikong eksena kung saan ginamit ng mga mambabatas ang mga fire extinguisher upang pigilan ang mga troops. Dahil dito nagdulot ng pagbaba ng stock market ng 2% at pagbaba ng halaga ng South Korean won. Nagdeklara din ng mga emergency measure upang patatagin ang ekonomiya ng South Korea, pagtutol at pagbawi. Dahil sa hindi inaasahang pagdeklara ng martial law, agad na nagpulong ang mga parlamento at bumoto ng 190/300 na miyembro upang wakasan ang martial law. Maging ang ilang kaalyado din ni President Yoon ay sumuporta sa pagbawi nito. Matapos ang deklarasyon ni President Yoon ng martial law, mabilis na tinutulan ito ng publiko at libo-libo ang nagprotesta at nagtipon sa Seoul at sa iba pang lugar ng South Korea. Nanawagan sila ng pagbibitiw ni President Yoon. Nagdeklara rin ng welga ang pinakamalaking unyon ng manggagawa. Tinawag ng mga kritiko ang deklarasyon bilang pag-abuso sa kapangyarihan at isang atake sa demokrasya ng bansa. At hiniling nila ang agarang impeachment sa Pangulo dahil sa matinding presyon at matinding pagtutol. Binawi din ni Pangulong Yoon ang martial law kinaumagahan ng December 4, 2024. Naitala ang martial law ni President Yoon sa pinakamabilis na pagtatanggal ng martial law sa kasaysayan. Epekto at mga susunod na hakbang. Dahil sa pagdeklara ng martial law ni President Yoon, naghain ng resolusyon ang mga oposisyon upang tuluyang maalis si Yoon sa pagkapresidente ng bansa. Patuloy ang pagsisikap ng gobyerno upang maibalik sa normal ang ekonomiya ng bansa dahil sa epekto ng martial law. Nagpatuloy pa din ang panawagan ng publiko sa pagbibitiw ni President Yoon sa kanyang pwesto. Ang deklarasyon ni Pangulong Yoon ay sumasalamin sa matinding tensyon sa pagitan ng South at North Korea, pati na rin sa loob ng bansa. Ang kakulangan ng malinaw na dahilan at ang mabilis na aksyon ng parlamento ay nagpapakita ng kahalagahan ng checks and balances sa isang demokrasya.